Good evening everyone. My name is Derchan Ambillena at ngayon na ire-report ko ang paano natin dapat gamitin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos. Paano nga ba natin dapat gamitin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng Diyos? Pinagkalooban tayo ng Diyos ng buhay para sa ikalulugod at sa paraang makakabuti sa ating lahat. Makabuti para sa Kanya at makabuti para sa atin. Kaya nga sabi niya, maging biyaya tayo sa iba. Kaya kailangan nating panatilihin ang ating kalinisan. Ang kalinisan ay sumisimbolo sa pagkawala ng mga bisyo tulad ng paglalasing, paggamit ng droga, pagninigarilyo, at pornografiya. Ay na isa sa mga kasalanan na nag-aalis ng kalinisan sa atin. Kaya ngayon, tatalakayin natin kung paano ba natin masusolusyonan ang mga ito para mapanatili ang kalinisan at maging mabuting tao. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng buhay upang gamitin ito sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, sa ating sarili at sa ating kapwa. Nais niya na maging biyaya tayo sa iba. Kaya't mahalagang alagaan at panatilihing malinis ang ating katawan, isipan at kaluluwa. Ito ay nangangahulugang pag-iwas sa mga bisyo at gawain na maaaring makasira sa ating pagkatao, tulad ng labis na pag-inom ng alak, paninigarilyo, paggamit ng droga, at pagkahumaling sa pornografiya. Ayun nga po, sabi ko nga po, ito po yung mga bagay po na sumisira po sa kalinisan natin. Kaya nga po sabi po sa sabi po sa sagot ko po kanina na ginawa po tayo ng Diyos para maging mabuti para sa iba. Kaya po kailangan po nating alisin po ito at panatilihin pong maging mabuting tao at malinis po ang ating mga isipan po. At isa-isahin na po natin ang mga tinalakay ko po kanina. Paninigarilyo. Ang paninigarilyo ay isang gawain kung saan hinihit-hit ang usok mula sa sinunog na tabako na nakapaloob sa isang sigarilyo o iba pang anyo ng produktong tabako. Karaniwan itong ginagawa bilang isang bisyo o nakagawian. Sa atin naman po o kayong lahat naman po is familiar naman po sa paninigarilyo. So, ang paninigarilyo po is parang may mga iba't iba po siyang brand, Marlboro, ganun po. Para po siyang stick, tapos po susunugin, then hihit-hitin po, tapos may lalabas po na usok. Kaya po siya kaya po siya nakaka-addict sa nikotina po na tinataglay po nito. So, habang the more na inaano nyo po yon, the more po na natin ang sigarilyo, ay yung paninigarilyo po, talakay naman na po natin ang pag-iwas. Maging mulat sa masamang epekto. Kaya nga po kailangan po natin maging aware para po sa mga environment po natin, sa kapwa po natin. Sa kapwa po natin na na makakasama po ito, tulad po ng second-hand smoking, kung saan hindi nyo po inakala na nakakapekto na po kayo sa iba. At yung sa may smoke naman po, yung sa air pollution po, nakapekto po tayo sa environment. Imbes na tayo po yung nagiging para pong tumutulong, tayo po yung naging dahilan kung paano nasisira po. Di ko po pula na-discuss yung second-hand smoking. Yung second-hand smoking po, parang ako po kunya nagkisigarilyo po ako po yung mina nagkisigarilyo. Tapos pagbuga ko po ng usok, may ikatabi po ako na parang tao din po. Tapos po, makaamoy niya po yun, then parang naninigarilyo na din po siya. Kaya nga po ayun, kailangan po natin maging aware para po maging lesson po yun at hindi na po tayo umulit at makatulong din po tayo sa iba. Next naman po is, palitan ng mas malusog na alternatibo. Kunyari po nagkikrave po kayo sa sigarilyo, imbis po na manigarilyo po kayo, ngumuya po kayo ng chewing gum or kumain po kayo ng mga prutas para po maibsan po yung pagkikrave nyo. Sa parang yun po, kahit po unti-unti pong nag-iiba po yung natin, syempre po, hindi po makukuha ng biglaan. So, kailangan po talaga ng proseso. Kahit po, paunti-unti, nakakatulong na po tayo sa ating kapwa kasi di na po tayo naglalabas ng usok na nakakasira sa kapaligiran at yung nakakapekto po sa tao. Next naman po is ito pong Bible verse na nakuha ko sa First Book of Corinto, chapter 6, verses 19 to 20. Hindi ko na po babasahin yung nasa taas. Kayo na lang po umintindi kasi wala po talagang Bible verse na nakatugon po sa paninigarilyo. So na lang po, hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinatanggap ninyo mula sa Diyos, kaya't luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Ang sinasabi lang po sa Bible verse na to, di ba po, hiniram lang po natin ito sa Diyos, yung ating buhay po na nakakamtan po ngayon. Ang alam po ng Diyos ay may plano po ang Diyos para sa atin, like in a good way po. Parang sinasabi niya po na
alisin po natin yung mga vision natin kasi nga po, banal nga po yung katawan natin. So, kailangan po mapanatili po natin ang ating kalinisan at ang ating kabutihan po. Next naman po is paggamit ng droga. Ang paggamit ng droga ay tumutukoy sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot na maaaring magdulot ng pagkasira sa katawan at isipan ng isang tao. Maaari itong maging sanhi ng pisikal, emosyonal at espiritual na pagkasira. Alam niyo naman po yung pagdroga. So, ayun lang po yung paggamit ng ayun po yung sobrang paggamit ng mga gamot na nakakapekto na, to the way na nakakapekto na po ito sa ating isipan at nakakaano na po tayo ng ibang masamang gawain. So, sa pag-iwas naman po, hanapin ang tamang barkada. Yeah, tama po yun. Kasi po, if example po, nasa barkada po kayo na masasama, ayun po yung mga nakakapalibot nyo, malaki po yung chance na ma-adapt nyo po yung ganong nakagawian na masama po. If ever naman po na mabuti, malaki din po yung chance na, yung ma-adapt nyo din po yung gawi din po nila. And next po is, if sobrang na po ng paggamit ng droga niya, we can rehabilitation. Isa po yung bridge of hope or tulay ng pag-asa po na kilala po sa buong Pilipinas na gumagamot ng mga tao po na nalulung na po sa droga para po maging mabuting tao po, matama po yung landas at ma-realize po niya ang tunay na kagandahan po ng mundo po natin na mapalitan po ang kasamaan ng kabutihan po at makatulong po tayo sa kapwa. Ayon naman po sa second book of Corinto, chapter 7 verse 1, linisin natin ang ating sarili mula sa lahat ng karumihan ng laman at espiritu na ginagawang ganap ang kabanalan sa takot ng Diyos. Sinasabi lang po doon na alisin po natin at linisin po natin ang mga kasamaan po sa loob po ng ating katawan at ilabas po natin ito para po mapanatili nga po ang ating kalinisan at mapanatili po ang ating kabutihang pantao po. Yun lamang po. Next one is labis na pag-inom ng alak. Ang labis na pag-inom ng alak ay tumutukoy sa sobrang konsumo ng inuming may alkohol na maaaring magdulot ng masamang epekto sa kalusugan at pag-uugali ng isang tao. Alam niyo naman paglalasing. Yung iba naman po sa inyo ng paglalasing po, nakatawag na po doon, nakatry na po na mag-inom. So alam niyo naman po yung mga epekto po ng paglalasing. Kunyari po, parang nawawala po tayo sa wisyo, nakakaisip po tayo ng mga bagay na di po dapat natin naisip at parang nakagawa din into the way na nakakagawa na po tayo ng masama po. So, sa pag-iwas po, itakda ang limitasyon. If hindi mo talaga kaya, kahit unti-untiin po natin na itakda po natin sa limitasyon in a way na parang okay na po tong 3 shot na to para tapos at least yon kahit kaunti-unti parang makakatulong ka na di lang sa sarili mo pati na rin sa kapwa at nasa paligiran mo. Umiwas sa mga sitwasyong may inuman. Yun nga po, if ever na umattend po kayo ng okasyon, matuto po kayong humindi kasi po yung simpleng paghindi po na yon, ayun po ay makakatulong po sa inyo, sa ating kapwa at sa ating kapaligiran at para po mapanatili din po ang kalinisan. Ayun naman po sa Efeso chapter 5 verse 18, huwag kayong maglalasin sapagkat ito ay nagdudulot ng kaguluhan. Sa halip ay mapuspos kayo ng espiritu. Ang tinutukoy lamang po dito ay ang tamang pamumuhay ng isang individual. At yung sa halip ay mapuspos kayo ng espiritu, nangangahulugan lamang po na ito na ibigay po natin ang ating oras imbis na mag-inom sa sa mas maganda pong gawin. Kunyari po, manampalataya po, tumulong po sa kapwa, ganun po. Makatulong po sa kapwa and magiging daan din po siya para maging maayos po yung landas po natin. Next one is pornografiya. Ang pornografiya ay tumutukoy sa anumang uri ng nilalaman na nagpapakita ng malaswang imahe o eksena na maaaring humantong sa hindi tamang pagnanasa at gawain. Alam niyo naman po yung pornografiya. Isa po siyang maling gawain
meron po kasing dalawang type ng pornography. It's on you po kung arts or sa kasamaan. Yung sa kasamaan po is yung sa mga ano po, nagbebenta po ng katawan, ganyan po sa mga altars, sa mga like mga hubad-hubad po sila, then nagagawa po sila ng sex. So, let's naman po, if addict po kayo doon, pag-iwas po, i-block ang mga site. Yung kunyari po, may pinapalo po kayo na site po na puro ganun nga po, pwede nyo po siyang i-block. Sa pamamagitan po ng block, hindi nyo po siya makikita or manonotif kayo para ma-attract po kayo doon. Umiwas sa mga triggering factors. If ever po kunyari, nag-swipe kayo sa Facebook, sa internet, wag po kayo masyadong magtatagal. Kunyari, may nakita po kayong nag-pop up sa my screen nyo. Like, click this and you win 1,000 ganon. Pero pag pindot nyo naman po, is puro, naman po, puro bold, like that. Kaya po, kailangan po nating i-ayos po yung mga settings po sa phone natin and maging aware po tayo para mapanatili po natin ang ating kalinisan. Next naman po, ayon naman po sa First Book of 1, Chapter 2, Verse 16. Sinasabi, sapagkat ang lahat na nagnanasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman, ang masamang pita ng mga mata at ang kapaluluan sa buhay ay mula sa Ama kundi sa sanlibutan. Sinasabi lang naman po doon na yung sobra po nating ginagawa, yung masasama po nating ginagawa, na kailangan po nating iwasan, alisin po, at mamuhay po tayo ng tama. Parang lang po yun. Ayun po, tinutukoy lang po doon is ang mga bagay po na dapat nating iwasan. Kasi po, hindi po siya nagmula kay God. Nagawa na po siya sa mundo po natin. Yun po. And next naman po is, ito na po yung mga iba't ibang paraan sa mga apat na bisyo po na ito na kung paano nyo po ito maalis, ganun po. Sa apat na bisyo po na ito na po. Pagpapalakas ng pananampalataya. Dahil po may malakas kang pananampalataya, alam mo sa sarili mo na kayang-kaya mo to dahil nandiyan ang Diyos para gabayan ka. Next naman po is, pagtatakda ng personal na layunin. Dahil kung may personal na layunin ka, hindi mo gagawin sa sarili mo na ilihis ang inyong landas patungo sa kasamaan po. Kung hindi, gagawin niyo po ang paraan para maidiretso at para maging mabuti po ang inyong landas po and future. Pagiging abala sa makabuluhang bagay. Ang pagiging abala po sa makabuluhang bagay ay nag po sa iyo na imbes na maggawa ka ng ganto ng kasamaan, maggagawa ka po ng mas kaaya-ayang gawin at mas productive po. Ayun, imbes po na magbisyo, gawin nyo po yun, mag-sport para pumapalakas yung katawan nyo, ganyan po. And pagkakaroon po ng pamilya po or surroundings na parang parang samahan, ganun po. Dahil po, alam naman po natin na lahat po ay nagmula sa pamilya. And if may if may maganda ka pong surroundings na parang sumusuporta sa'yo na hindi dapat ganito yung gawin mo. If may ganun ka po, mamomotivate ka po gumawa ng mabuti at umiwas po sa mga bisyo at para po matulungan po at maging mabuting tao at maging proud po sa inyong sarili. Ayun lamang po ang aking report and my name is Darjan Eveliana and ngayon I'm signing off.